Good morning, happy Saturday po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo and happy Father's Day. Ito kararating lang po natin at galing ho tayo sa pagupitan. Nagpagupit po ako dahil yun naman, kailangan kahit na paano bilang ama, celebrate din natin ang ating sarili, ang ating kasama ng ating mga pamilya. Kaya nagpagupit po ako. Okay po ba? Okay po ba? Nagpagupit lang ako. Tsaka bumili ako ng konting gamit. Kasi nagla-landscape ako ng land namin sa harap. At bumili ako ng mga gravel. Kasi gusto ko naman, instead of mulch, I'm gonna use gravel. Kasi parang yun ang nauuso ngayon. So, yun po. Yun ang aking pinagkakaabalahan ngayon. So, ano kaya ang ating almusalin? Meron daw nilutong biryani rito. Tingnan natin. May biryani daw na niluto. Okay, ito yung biryani. Painitin natin. Pero parang gusto ko ng itlog. Laman ng ulit. Parang gusto ko ng itlog. Wait. Luto tayo. Okay, tsaka bumili din ako ng konting pagkain nga pala sa Publix. Kasi parang mas gusto na namin magluto kaysa bumili sa labas kaysa magluto. Kaya nakakatipid sa oras, pero sa oras, sa gas, sa alam niyo na, minsan tinatamad na rin ng magluto. Kaya yun ang madalas namin ginagawa. Kunin natin ang kawali. So, kumusta nga pala guys? Kumusta pang inyong pagte-trading? Kumita ba kayo nung nakaraang week? From Monday to Friday? Napanood nyo ba yung aking last content? Pero parang gusto ko munang uminom ng kape. So, actually, masaya ako dun sa naging resulta ng aking trading nitong nakaraang linggo. Kasi nga po, ano bang binili ko nun? Bumili ako ng Intel, micro, tsaka Broadcom. Yung ano nga ba yan? Tama nga ba? Opo. Asensya na. Medyo nalilito-lito lang ako sa aking mga trade dahil sa dami kong tinitignan. Ang alam kong huli kong kinontent lang ay tungkol lang sa micro, kung it will be uptrend ba or downtrend or bullish ba or maging bearish. Kasi nga nung Monday hindi ko masyadong na-late na ako sa pagre-research at study. So yun ang nangyari. Kaya medyo maraming iniisip. So tayo dito nung crew method. O nga po, yun nga ho, yung micro ang binili ko, yung Broadcom at yung Intel. Pero mas naging mas natutukan ko yung Broadcom. Pero ang pinictures ko ng last content ko ay yung micro, which is na malit lang ang kinita ko. Siguro mga $50 lang ata ang kinuha ko. Kasi nga hindi ko siya masyadong nabantayan.
Ang natutukan ko yung Intel at yung Broadcom. Dahil nung nakita ko yung micro, medyo na-upset ako kasi ang laki ng binaba niya. So, nagkamali ako ng entry. Akala ko malolos ako ng napakalaki, but thanks God, nakabawi naman po siya. So, bumalik yung puhunan ko at malit lang kinita ko. Siguro mga something, mga $50 lang ata. But yung Intel at yung Broadcom, malaki ang naging natin sa kanya. Siguro kumita din tayo ng mga 700 something, tsaka mga 300. Pero ayan nyo, i-recap natin yun kung isang araw para ma-review natin kung paano nangyari. Well, it's Saturday today and tomorrow will be Sunday. Of course, Saturday and Sunday. It's a weekend. So yun po. Tama na muna ito. Ngayon, bilisan. Yun ang buhay Amerika. Nakalimutan ko na yung kape ko. Nagdagan ko pa ng mainit na tubig. Kasi yung espresso machine, konti lang siya ng kape. So pag dinadagdagan namin ng tubig at napakatapang. Pero ewan ko na nga lang kung meron pang dadaig sa tapang ng mga kapeng galing Batangas at Cavite. Kasi yung kape dito galing galing South America. Kinuha ko yung charger ng aking camera. So kaya kung minsan dinadagdagan ko ng tubig na mainit para medyo mawala-wala ang tapang. Kasi ako talagang napakalakas ko sa kape. Sa gabi din naman, nakakatulog naman po ako. So I still make 8 hours sleep. Kaya hindi ko masyadong
kung masyadong yung kulang ba ako sa tulog o hindi. Okay. Yummy, yummy. Wala natin ito mantika para alright. And then yung biryani na niluto ng misis ko. Biryani nga, ginagawa ko na lang dyan. Diretso ko na lang dyan. Ngayon kasi yung mix niya, kaning puti. Oh, bagong luto. Oops, naglag. Wala pang 5 minutes. Pwede. Ayan na, halo na yan. Halo. Okay. Para na itong tapsilog. Kahit na walang tapa. Mainit. Kasi para din itong Pilipinas. At napaka-humid. So, kumisan, hirap. Mainit sa labas. Kapon nga po lumabas ako ano nga ba? Mga 100 degrees Fahrenheit. Ilan ho ba yun sa Pilipinas? Siguro mga something 47 po ba? Or 45, ganun. Well, anyway, yun ang weather dito sa Florida. Dito, hindi ho nag-i-snow. Compare po sa Massachusetts kung saan ako nag-work before. Tagal ho tayo nag-work sa Massachusetts. Kaya, pero mahirap din naman yung sobrang lamig. Napakahirap. Oh, ito. Fish fillet with breaded. Alam nyo, lagi rin ako nanonood dito ng yung kay Kuya Kurt. Kasi nalilibang ako. Kasi, ang nakatuwa po ba siya? Talagang pusong Pinoy. Ika nga ho. Masaya siya sa ginagawa niya. Nakakapagpasaya din ng mga Pilipino at very generous niya. Kain tayo. So, yun. Tungkol sa trading nga ho, balik tayo sa trading kasi yan naman talagang pinagkakabalaan ko dito, ang pagti-trading. Matagal ko nang ginagawa ang pagti-trading, but before nung may trabaho ko, hindi ako masyado nakakapag-concentrate. So, kahit nung nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas sa telephone company, doon ko natutunan yun At nakita ko nga pala yung tatay ko rin noon na minsan tinanong ko siya kung ano yung card. Parang card po ba siya na ganun, mahaba, na may mga butas-butas doon sa mga number. Sabi ng father ko, sa ano yan, sa stocks. So, naging curious ako. Pero, nung maliit ako, hindi ko iniintindi yun. Tapos, nakakakita ako habang nanonood ng TV na may tumatakbo dun sa ibaba ng TV. Puro kung ano-ano, yung mga kulay pula, kulay green. But, hindi ko alam kung ano po yun. So, tinanong ko rin yung father ko, yan yung stock market, sabi niya ganun. So, every time na manonood ako ng TV, kahit ano man yung pinapanood ko noon, lagi ko nakikita sa ibaba ng screen na tumatakbo siya ng ganun po ba. So, nakikita ko red, green. Kaya, habang lumalaki ako elementary, high school, hanggang maging college. Meron pa ba? Hindi, wala na ata nung college. Wala na ata yun. So, yun. Kaya naging ako sa trading. But, hindi po ibig sabihin na nagsimula ako nung time pa ko noon. So, nakikita ko lang siya. And then, nagiging curious po ako kung paano, kung bakit ganun, ano ang dahilan, bakit nila ginagawa yun. Yung pala para sa ekonomiya.
Oh. Para na ako si para na ako si Kuya Kurt habang kumakain. Yun. Doon ho nagsimula ako kung bakit ko nahiligan ng pagtitrading. Excuse me. Kung bakit ko nahiligan ng pagtitrading kasi nga gawa ho noon. Kaya I think nagsimula po ata ako niyan. Siguro may mga 10 years na po ata. Pero nang that time, hindi ako masyadong nagko-concentrate. Nag-concentrate lang ako niyan nung panahon ng pandemic. Doon ako naging sobrang interesado. Sa pag-trading. Nawala na ng trabaho, lockdown, kahit dito sa Amerika. Nagkakaroon naman ng trabaho, minsan-minsan lang ako pag tinawagan kami. Kasi nga, lockdown nga ako noon. Kailangan ng quarantine. So, ano. Hanggang sa unti-unti na ako nagiging familiar na ako sa market. Kahit na minsan, ano bang pakialam ko doon ka kung ganun. Lalo na pag nagbabasa ako ng mga news. Kasi, di ba, kung minsan nakikita ko natin yan kahit to sa internet. Merong ads na lumalabas minsan na itong stock na ito ay umangat, itong stock na ito ay bumaba, ano nagiging dahilan. So, yun, naisip ko naman pala na ang pagti-trading, hindi lang o flowchart o candle pattern or indicator. Kailangan din nating anihin ng market kung ano na nangyayari sa kanilang financing or kung ano na nangyayari sa kanilang business. So, yun o. Yun ang nagiging ano ko. Sawa naman ng Diyos o. Dahil nung una hindi ako aggressive. Medyo conservative po ako. Kasi siyempre pera ho yan eh. Kaya mahirap na ho. Dahil napapagod tayo, tapos matatalo lang ho yung in-invest natin. I mean, hindi matatalo, malulugi tayo dahil pababa ang value nung inano natin stock. So, kailangan natin talaga mag-research, iplano natin bago tayo mag-invest para lumago ang ating kaperahan. Likod ko sina Kuya Kurt at Kaykay. Kuya Kaykay. Lalo na nung may itlog. Mimiss ko na yung pagkain natin dyan, yung mga lomi, mga tapsilugan, lugaw, mga pansit canton. Yun ang mimiss ko dyan sa Pilipinas.
Dito naman, kasi marami rin naman kaming mabibilan ditong pagkain, lalo na sa mga Asian. Meron, kaya din namin magluto dito ng adobo, binuguan. Kaya din namin magluto dito ng mga balatong, tinola. Wala na rin ano dito. Yun nga lang, hindi katulad dyan sa atin. Maraming gulay. Dito, hindi kompleto ang gulay. Ganun. Dapat to talagang, lalong-lalo na yung mga kabataan ho ngayon. Kasi, hindi ho sa ating tinuro sa Pilipinas ang bagay na yan eh. I'm not saying na baka siguro wala lang akong panahon na ituro sa atin pagdating sa pag-i-invest. Ang sa atin kasi laging mag-aral ka mabuti para may makakuha kang trabaho, magandang trabaho. Which is okay naman po. Hindi ko naman sinasabing wag ho tayong pumasok sa college or sa eskwelahan. But dapat itinuturo din sa atin. Ewan ko lang ho ngayon, siguro baka ngayon tinuturo na ho yan, pero nung panahon namin hindi eh. Laging sinasabi sa amin, pumasok ka, huwag kang magkakating, mag-aral ka mabuti para may makuha kang magandang trabaho. Kaya, pero ngayon siguro bakit tinuturo na rin sa atin yung pag-invest, kaya sa inyo, lalo na yung mga kabataan ngayon, napakaganda ho talaga. Pero bago ho kayo pumasok, pag-aralan nyo ho muna mabuti. I-research nyo ho muna mabuti. Nyo dati ang mga malalaking kumpanya ho sa atin dyan, yung mga talagang kita nyo hanggang ngayon nandiyan pa rin no. At lumalaki ang value ng per share nyo. Kaya yun lang po masasabi ko sa inyo. Ako natuto lang din po ako sa mga napapanood ko sa mga YouTuber pagdating sa investing, pati pagdating sa mga pagbabasa ng yung behavior ng candlestick, kung kailan magiging uptrend, kung kailan magiging downtrend, pero hindi ho siya ganong garantisado. Kahit sa dami ho ng indicator ngayon at sa dami ho ng pattern, meron pa rin talagang na minsan yung ininvest nyo ay hindi umayon sa inyong plano. Kaya maging aware din po kayo. Kasi syempre kaya nga tayo nag-i-invest para kumita. Pero kung baligtad naman, it doesn't go on our way or on our plan, syempre napakasakit to, di po ba? Kaya yun lang po, yun lang masasabi ko sa inyo, na lalong-lalo na sa inyong mga kabataan na nagsisimula na magtrabaho at nagkakaroon na ng income. Kahit paano ho, magtabi ho kayo ng, nasa sa inyo po yan kung magkano gusto nyo i-save at ipunin nyo po yan. And then after that, kapag alam nyo na kaya nyo nang bumili ng isang share, stock ng isang kumpanya, let's say kunyari, isang kumpanya, malaking kumpanya dyan sa atin, or kung saan man ho kayo gusto nyo mag-trend dito sa Amerika or kung sa anong bansa. Alam ko, ngayon open na rin ata ang Singapore, ang Japan. Pwede kayong mag-trend. Hindi lang sa market, pwede rin sa forex, pwede rin sa ibang pangklase ng investment. Mga ETF, trust fund, ganyan. I-research nyo po. Sa panahon naman ho ngayon ay napakadali na mag-research. Andiyan na ho ang ating internet. Kaya madali na para sa inyo. So, invest. Para pagdating ng araw
ma-enjoy nyo ang kung bakit ganyan ang takbo ng ekonomiya, kung bakit kailangan ng ganito. At least magkaroon naman ng reward para pagdating ng araw hindi lang ho tayo maaasa sa ating pension kung ano man yung naging ano nyo sa trabaho at may enjoy nyo po. Lalo na kapag nakikita nyo kumikita kayo, napakasarap po di ba? Okay po, hanggang sa muli po, paki-like and share na lamang po and please subscribe to my channel. Kita-kits po ulit tayo next time.